dapat kayong sambahin. Napakasarap damhin ang iyong pagmamahal. Napakasarap damhin ang iyong mga yakap na punong-puno ng pagmamalasakit. Panginoon, ang dami naming pagkukulang, pero kailanman hindi ka nagkulang sa amin. Kaya naman ang lahat ng papuri, tama lamang na dapat naming ibalik sa iyo. Taos-pusong pasasalamat, Panginoon, ang laging mamutawi sa aming mga labi, sapagkat di namin kayang sukatin ang pag-ibig mo sa amin. Langit at lupa, malawak na karagatan, hindi kayang sukatin ang pag-ibig mo sa amin. Kaya naman nararapat lang na ibalik lahat sa iyo ang papuri. Aming Amang Diyos, pasasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. At sa kanyang pangalan, tinanggap namin ang banal na Spiritong sumasa amin ngayon sa aming kalagitnaan sa mga sandaling ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Mga kapatid, hawakan niyo ang inyong mga puso at damhin niyo ang yakap ng presensya ng banal na Espiritu, sapagkat siya'y sumasa atin. Salamat po aming Ama sa lahat ng mga pribilehing ito. Inaangkin, tinatanggap, at pinasasalamatan po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen! Amen and amen! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Napakasarap mabuhay. Amen. Ulitin ko ang tanong, mga kapatid, napakasarap mabuhay. Masarap bang mabuhay? Yes! Marami man tayong pinagdaraanan, maraming mga pagsubok, subalit masarap mabuhay dahil hindi tayo iniiwan kailanman ng ating Diyos. Palakpakan nga po natin siya. Purihin ang ating Diyos na buhay. At salamat sa Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay series about faith. Kasi po sa panahon natin ngayon, kailangang ma-develop po itong mabuti. Sa bawat isa sa atin, kasi nandito na tayo sa turbulent times na sinasabi. Pag sinasabi ko po ito, hindi ko kayo tinatakot. But I'm warning you to be ready. Because anytime from now, babalik ang Panginoon. Like a thief in the night. So lahat po tayo dapat maghanda. Ano po? Be like wise virgins na laging nagniningas ang kanilang mga sulo. Anong ibig sabihin? Maging katulad tayo nung 5 matatalinong birhen na naghihintay sa Panginoon, laging nagniningas ang kanilang mga ilawan. Laging nagniningas ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ang ibig sabihin po noon.
Huwag nating sabihin tayo may pananampalataya, subalit hanggang bibig lang. Kailangan sabihin natin ito ng buong puso sapagkat alam po ng Panginoon yan. Wala pong naililihim sa Diyos. Amen? Ang pag-aaralan po natin ngayon is about faith at ito po ay pinamagatang the faith principle. Pwede po bang tumayo tayo sandali? And let us read all together the Word of God. Ito po ay masusumpungan sa Mark 11:24. Ang sabi po sa English, "Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." Sa Tagalog, kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, sumampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. Amen? Praise the Lord. Tayo po ay manalangin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus at sa pamamagitan ng banal na Spiritong sumasa amin, kami po ay muling nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo at sama-sama naming pagbubulay-bulayan ang iyong banal na salita. Ang dalangin namin, liwanagin mo itong mabuti sa aming mga kaisipan, banal na Espiritu. Tulungan mo kami at tulawakan mo ang aming pangunawa at hayaan mo rin naman ang aming mga puso na laging bukas, malalambot, mapagpakumbaba upang sa sandaling ang binhi ng mga salitang yan na aming marinig ay tumimo, bumaon sa aming mga puso dahil ang puso namin ay malalambot, basag na masag, handang tumanggap ng iyong mga pagtuturo at pagtutuwid. Salamat po. Dahil kailanman hindi mo kami pinabayaan o iniwan man. Iniiwan namin kayo pero patuloy mo kaming hinahatak. Ganyan, katyaga ang iyong pag-ibig sa amin. Kaya naman, maraming salamat po. At sa umagang ito, muli ka naming maparangalan. Bigyan mo kami ng alertong pandinig. Sapagkat napakahalaga po nito when it comes to our faith. Thank you, Lord Jesus. In your name we pray. All God's children will say, Amen. Amen and amen. Thank you, Lord. Faith is the essential quality in the heart of any man who desires to communicate with God. That is another meaning of faith. Ayon dun sa author ng sumulat ng aklat na ito, na pinagbasihan ko sa ating pag-aaral. What is faith? Faith is the essential quality in the heart of any man who desires to communicate with God. Pananampalataya ang pinakamahalagang katangian ng sinuman na nagnanais makipag-usap sa Diyos. Amen po ba kayo dyan? Kasi without faith, hindi tayo pwedeng makipag-usap sa Diyos. Amen po? He must believe and stretch out the hands of faith for that which he cannot see or prove. Kailangang maniwala at iunat ang kamay ng pananampalataya para doon sa hindi pa nakikita at napapatunayan. Amen? Ganito po yung faith eh. Kahit hindi mo pa nakikita, kahit hindi mo pa napapatunayan, naniniwala kang mangyayari kasi nananampalataya ka. Amen po? Ang sabi dito sa Hebrews 11:1, ito po yung sinasaad ng kahulugan ng pananampalataya ayon sa salita ng Diyos. Hebrews 11:1.
Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yan po ang pananampalataya. At dito, malalaman natin ang mga panuntunan ng pananampalataya. Dito po tayo mag-aaral mabuti, mga kapatid. What are the principles of faith? Ano-ano ang mga panuntunan ng pananampalataya? Ang sabi ng isang philosopher, preacher, true godliness is just as important in the realm of faith as it is in the area of prayer. Moreover, when faith ceases to pray, it ceases to live. Napakahalaga ng pananampalataya sa tunay na makadiyos. Ganon din ang panalangin. Pag tumigil sa panalangin ng nananampalataya, ito'y kusang mamamatay. Ano po? Naniniwala po kayo doon? Pag tumigil ang pananampalataya, sabi. Pag tumigil sa pananalangin, kusang mamamatay ang pananampalataya. Kaya po mahalaga itong mga bagay na ito na ating pag-aaralan sapagkat ito po ang lalo pang magdaragdag sa atin ng kaalaman kung paano natin isagawa at isabuhay ang pananampalatayang ibigay sa atin. Don't you know, sabi, even before the foundation of the world, inihulma na. Alam na ng Diyos na pagsilang mo pagdating ng araw, ikaw ay mananampalataya sa Kanya. Ano po? He is omnipresent. Hindi pa nga nilalang ang mundo, nandun na siya. Nang lalangin niya ang mundo, nandun siya. Nung mabuo tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang, nandun siya. Nung ipanganak tayo, nandun siya. At lalong-lalo na, nung tayo'y magsilaki at magkaedad, gumawa siya ng mga sitwasyon na kung saan tayo'y magkakaroon ng pagkakataong makapanampalataya sa isang buhay at makapangyarihang Diyos. Amen? Kaya nga po ang faith, hindi galing sa atin. Kaya nga sabi, Ephesians 2:8, for it is by grace you had been saved through faith. And it is not from you. It is a gift of God. Regalo po ng Diyos sa atin yan. Kaya kung ikaw ay nagkaroon ng pagkakataong makapakinig ng salita ng Diyos, and then kumilos yung Holy Spirit sa puso mo at dumating yung conviction sa iyo, at binigyan ka ng capacity to believe, and that is an act of God. Because of His grace. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki. At sabihin natin, ay ako nung narinig ko yan, kaagad-agad na nampalataya ako, hindi katulad nitong sister na ito. 10 taon nang umaattend dito, hindi pa yata tinanggap si Kristo. Hindi po ganon. Ano po? Each of us. Hindi po tayo makapagmamalaki, mga kapatid. Dahil alam ng Diyos kung kailan niya gagawin iyon para sa iyo at sa akin. Dahil you are already, ano ba yun? Pinagbunga ka na niya, in-incubate ka na niya, nabuo na yun sa iyo. Kaya, ano yun na, hinayaan na niyang makapanampalataya ka sa Kanya. Amen po, mga kapatid?
Alam niyo po, pag pinagbulay-bulay itong pananampalatayang ito at bagsahin niyo ang Bible, talaga namang ma-amaze kayo. Pambihira. Pambihira ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito pong pagbubulay-bulayan natin ngayon, introduction pa lamang po ito. Sapagkat marami tayong pag-aaralan about faith upang lalo pang maragdagan ang ating mga pananampalataya, and we can do amazing things by the grace of God at sa pamamagitan niya. Alam niyo ba, bawat isa sa atin ay may gift. Kaya lang, alam mo ba ninyong gamitin yung mga gift na yan? At natuklasan nyo na ba kung ano yung mga gift na yan? Baka mamaya may gift of healing kayo. May gift of knowledge kayo, may gift of wisdom kayo. Kaya lang, hindi nyo tinutuklas. Mas tinutuklas nyo sa internet. Paalala, nasa panahon po tayo ng deception, mga kapatid. Kaya mag-iingat po tayo sa ating mga pinakikinggan. Dahil hindi lahat ng ating pinakikinggan ay totoo at tama. Ang pinakatama at totoo sa lahat, Bible, the living Word of God. Yun po ang basahin natin instead of, ano ba yon? Wala tayong ginawa kundi mag-scroll ng mag-scroll. Ano po sa ating mga cellphone? Instead, read the Word of God. Hindi po tayo mapapariwara kapag ka po ganito. Okay, first principle. First principles of faith. Una, prayer. Prayer throws faith on God and God on the world. Sabi, ibinabato natin sa pamamagitan ng pananampalataya, kung tayo nananalangin, ibinabato natin ito sa Diyos. Ano po? Pag tayo po ay nananalangin, of course, dahil nananalangin, meron tayong pananampalataya, ibinabato natin ito sa Diyos. At ang Diyos naman, on the world. Kasi ano bang hihilingin natin? Katulad ngayon, umuulan. Kagabi sabi ko kay Lord, Lord, linggo po bukas. Lawa po, umaraw po, para po makasamba ang iyong mga anak. Hindi lamang po dito sa church, iyang mga panalangin na yan, kundi sa lahat ng iglesia na magsasagawa ng gawain today. Yang po mga panalangin yan. And I urge you also, brothers and sisters in faith, kapag ka po nakikita nyo na may mga hadlang o panganib na nakikita, please pray. Manampalataya ko yung pinakikinggan kayo ng Diyos at talaga namang nakikinig siya. Ay nakakatuwa nga si Ate Baby. Ayan, nadulas na naman. At pag sinabing nadulas, siyempre, ito po, tiles po ito Nauna yung ulo nyo, naku, laki ng bukol. Nag-aalala ako kasi, dahil nga may edad na, medyo may kabigatan pa. Ano po? Hindi makalakad, nananawagan na lang. Mabuti yung dalawang bata nandito, si Ana at si Jabong. Hinihintay na lang namin siya para kumain. Nadulas pala. At alam niyo po ba, napakabuti ng ating Diyos. When we prayed, pumayapa ang aking puso, pumayapa kaming lahat. Pero at the same time, syempre, kailangan dalhin namin siya sa emergency to know na talagang okay siya. At sa biyaya naman ng Diyos, yung mga simptomas na sinabi, just in case na may nangyari talaga sa kanya, sinitiskan po siya in x-ray. Hindi po mangyari. At ayan naman po nakikita nyo, kahit kusog-kusog, kasi sarado pa rin yung katawan niya, at least nandyan kasama natin. Ganun lang po. Kapag ka nangyari, immediately, ano ang gagawin? Pray. Pray with faith.
Dahil kapag ginawa nyo yon, hindi magkukulang ang Diyos na tugunin ang pangangailangan natin dahil nandyan siya buhay. Ang kailangan lang, magtapat tayo. At simplihan natin ang panalangin. Hindi yung akala mo naglitanya ka ng grocery at magsha-shopping ka sa SM. Simple, kung anong pangangailangan mo, yun ang hingin mo. Hindi mo kailangan mag-English, mag-Espanyol, mag-Hapon o whatsoever. Ano po? Yung alam mong pananalita na galing sa iyong puso. Pray with faith. At makikita nyo, tutugon po ang Diyos. Purihin ang Diyos! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Only God can move mountains. But faith and prayer move God. Totoo nga naman, pwede mong palipatin yung bundok sa dagat, sabi, pero hindi tayong magpapalipat. Ang Diyos ang magpapalipat. Kaya lang sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalangin, kikilos ang Diyos. Hindi po iyan literal na bundok, kundi yung bundok sa buhay natin. Ang dami nating kabundukan sa buhay. Ano po ba yun? Yung mga valleys, yung mga pagsubok ng buhay. Ang dami niyan. And even our weaknesses, yung ating mga tantrums, na maliit na bagay, pinalalaki. Ano po? Ang Diyos natin mahabagin, mga kapatid. He is just a prayer away. At ang kailangan lang niya marinig mula sa atin na, Lord, naniniwala po ako, tutugunin mo ang dalangin ko kasi po, anak mo ako. Lagi mong sasabihin sa Panginoon yan, Panginoon, kayo ang aking ama, anak niyo po ako. At nagsisi po ako ng aking kasalanan nung mangusap ang banal na Espiritu sa akin at inanyayahan ko si Kristo sa buhay ko bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya naman, sabi mo nga, ang lahat ng tumanggap at manalig sa iyong anak na si Jesus ay magkakaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya naman, ako po ay anak mo, Panginoon, at pangahawakan ko po mga pangako ng iyong banal na salita dahil kayo ang aking ama at ako ang inyong anak. Believe. Have faith. As you pray, have faith. Maniwala po tayo. Kasi iyan po ay totoo, mga kapatid. Huwag po nating pahirapan ang ating mga sarili na hindi po tayo kumilos ayon sa kalooban ng Diyos. Nasa Bible po yan, basahin po ninyo. Ano po? Jeremiah 29:12. Sabi, then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Kung magkagayon tatawag at mananalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo. O, tingnan nyo. Sinabi niya yan. Large powers were committed to faith and prayer. Gusto mo ng malaking kapangyarihan? Ang sabi, large powers were committed to faith and prayer. Gaano kalaki ang pananampalataya mo? Tingnan nyo si Elijah, nanalangin na huwag umulan. Hindi umulan ng 3 years. At nung manalangin siyang umulan. Ano po? And knowing Elijah, alam niyo po ba si Elijah na rapture? Hindi niya naranasan ang kamatayan. Kinuha siya ng chariots of fire. Sa mismong harapan ni Elisha, yung pumalit sa kanya si Eliseo. Ito yung pambihirang mga pananampalataya ng mga tao. At sa susunod po, pag-aaralan natin lahat yan. Na kung wala ang pananampalatayang yan, na may kasamang panalangin, mangyayari ba ang mga kasaysayang yan mababasa natin mismo sa Biblia? Mga kapatid, amen po? Large powers were committed to faith and prayer, not to kill, but to make alive.
ang malaking kapangyarihan ay nakasuko sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin. Hindi para patayin, kundi buhayin. Not to blast, but to bless. Hindi para sirain, kundi ikaw ay pagpalain, ang sabi. Ganito po ang ginagawa ng mga salita ng Diyos. That if we believe, ask, and pray, mangyayari po iyan sa buhay natin. Anong sinasabi sa Mark 11:24? Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Sa Tagalog, kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. Kailan ka na nalangin hindi mo natanggap ang panalangin mo? Kapatid. Kung minsan sinasabi natin, si Lord naman sabi, manalangin ka lang, manampalataya ka lang, tatanggapin mo. Siguradong nananampalataya ka? O baka naman nakikilala mo lang ang Diyos pag nangangailangan ka? Baka dumating pa sa point na sagarin na ng Diyos na para ka nang nakasuko sa isang pader na mataas na hindi mo na kayang lumabas sa kahit saan dahil darating na hanggang ang hangganan mo sa buhay. Na wala ka ng ibang susulingan at tatawagin kundi ang Diyos lang. Baka dumating ka sa point na yun. Kaya kailangan pang gawin ng Diyos na alisin lahat yung kinakarga mo, pinagmamalaki mo para malaman mo gaano ka-importante ang Diyos sa iyo. Amen, mga kapatid. Kasi kung minsan pag pinagmamalaki ang tao, aba maganda yata ako, gwapo yata ako, nung araw. Aba mayaman kaya ako. Ay, hindi natin pwedeng ipagmalaki yung pera. Aba malakas kaya ako. Ako dati nakakabuhat ng 1 kabang bigas. Ngayon, kahit 10 kilo, hindi ko na kayang buhatin. Ano po? Hindi natin pwedeng ipagmalaki yan. Kukupas. At kukupas lahat yan. Isa lang ang mananatili. Salita ng Diyos. Amen! Amen po! Kaya't ang sabi, tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap na ninyo. Kung minsan, meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, sinasabi natin sa Panginoon, bakit pinagdadaanan ko ito, Lord? Bakit hanggang ngayon hindi ako nakakaraos? Sa Diyos, walang problema, kapatid Tinanong mo ba ang sarili mo? Sa Diyos, wala tayong masasabing pagkukulang. So, kanino ang problema? Sa atin. Lord, yung mga kahinaan ko hanggang ngayon hindi ko talaga iwas-iwasan Isinuko mo ba ng buong puso sa Diyos yung mga kahinaan mo yan? Yung mga pinagdaraanan mo. Kasi kung minsan, ayaw nating isuko, yung dapat nating isuko. Tapos pag tayo nahirapan, sinusumbatan natin ang Diyos. Samantalang wala naman siyang kinalaman. Tandaan nating lahat, yung pagpapasya, yung free will, nasa atin yon. Hindi inalis ng Diyos sa atin yan. Ano po? Ibinigay niya yung karapatan na yan sa atin. Kaya kung magkakagawa tayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya, tayo ang may gawa nun, hindi po yun gawa ng Diyos. We decided to do it, kaya ayan, nagsasuffer tayo sa consequence. Amen? Tandaan po natin, lahat ng maling bagay, pag ginawa natin, may consequence. Hindi pwedeng wala. Dahil sinabi ng Bible yan. Ang sabi, a faith which realizes
appropriates and takes is described here. This faith is an awareness of God, an experienced communion, a real faith. Ang sabi, ang pananampalatayang magkatotoo, nakaangkop, at makamtan. Yan po ang nais mangyari ng Diyos sa atin at yan ang klase ng pananampalatayang hinahanap niya sa atin. Ano po? Kailangan, pag hiningi natin, alam natin magkakatotoo at ito'y nakaangkop dun sa hiningi natin upang makamtan natin. Kasi pag tayo'y humingi, tandaan niyo ha, yung tugon sa panalangin, yes, no, and wait. Yes, makakabuti sa'yo at kalooban ng Diyos para sa'yo. No, kasi mapapahama ka ipag ibinigay ng Diyos sa'yo. Ni hindi ka nga marunong humawak ng pera, sasabihin mo, Lord, gusto kong yumaman, patabain mo ako sa loto, Lord, gusto ko milyon-milyon yung hawak ko. Sa kakapranggot nga na pera, hindi ka makaipon-ipon. Ang Diyos natin, pag nagbigay, ayaw niya nang nasasayang. Alam niyo po ba yon? Gusto niya ang Diyos, pag nagkaloob at nagtiwala sa atin, walang nasasayang. O nabasa niyo yun tungkol dun sa 5,000 na pinakain ni Lord Jesus Christ? Ano po? Pinanggalingan nun, 5 tinapay, 2 isda. May natira, 12 basket. Punong-puno. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Ipunin ninyo. Ano? Kaya baka tandaan natin lagi, ano man yung ipagkatiwala sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya, sinupin mo para matanggap mo. Dahil pag hindi ka nagsinop, mananatili kang naghihirap sa buhay hanggang magpagtanda mo, mahirap ka pa rin. Kasi nga, nung kabataan mo at kalakas-lakasan mo, ibinigay na ng Diyos ang pagpapala sa iyo. Kaya lang nagamit mo at sininop mo. Kasi yung pagsisinop, pananampalataya pa rin yun mga kapatid. Kung hindi ka marunong magsinop at gastador ka, pag nakahawa ka ng pera, nangangatik ka, pupunta ka sa SM Balanga, SM Olongapo, SM San Fernando, lahat ng SM pinuntahan mo. Aba kahit milyon-milyon pa yung hawak mo, 1 linggo lang yan, ubus na. Not kung marunong kang humawak ng pera, kahit 100 piso lang yan. Nung ako'y maliit, yung nanay ko, tindera sa palengke. At napakahalaga talaga ng pera nun. Ano po? Ako'y natuturing mamili ng mga kung ano-ano at pinagbibili po yun at nagkakatubo. Lalo na po yung ice candy at saka yung chicharon. Alam niyo po ba yung chicharon na pwede kang sampalin sa lapad ng chicharon? 5 piraso, 5. Sino nakaabot nun dito? Naku, ako na lang yata, si Ate Eileen. Yan, yung mga kasing edad ko. Bibili kami ng isang balot ng chicharon. 90 yata yun, 80 centimos. 5-5. Ang gagawin ko, pag bekobol dito, alam niyo po ba, pag mahal na araw, bekobol. Ang gagawin ko, bibili ako. Doon sa ninang ni Tessie, mga taga Batangas yun Nagtitinda sila ng chicharon. Tapos magtitimpla ako ng suka, lalagyan ko ng paminta, tsaka sibuyas, bawang. Nagiging 150 yung 80. Ano po? Ganyan tayo hinahanapan ng Diyos. Use our mind. Gamitin natin ang mga utak natin. Ayaw ng Diyos na maghirap tayo. Kaya lang, kasalanan na natin kung tayo naghihirap. Amen po. Mga kapatid. Marunong ka. Para matuto ka, ako ito'y natutunan ko sa buhay. Wala akong kaalam-alam Pero sa bata akong gulang, ako po ay nakisama. I was only 14 years old yata. Kasi hindi ako, pinag-aaral ako ng magulang ko, tigil dito, tigil doon, 10 taon akong, pero 10 taon ko binuno yung elementary. Dinatnan pinawa na lang ako ng mga kapatid ko, nalagpasan pa ako.
Mga high school na, elementary pa rin ako. Nakaino-ino ko, pambihira naman ka ako. Tumatanda ako. First year high school ako. Pinatungtong naman ako kahit paano ng high school. Ay, pero nung second year, balak na namang tumigil ako. Dahil buntis na naman ang nanay ko. Pambihira naman ako. Hindi natapos yung pagbubuntis na yan. Buntis na lang buntis. Kaya kung ganon. Naku, sabi ko, nagsasawa na ako sa ganito. Pupunta na lang ako sa Olongapo, may kamag-anak kaming chef doon, beauty parlor. O, sa loob ng ilang buwan, natuto ako mag-manicure, mag-pedicure. Alam niyo, nung binigay ko 35 pesos na sweldo ko sa nanay ko, kasi binigyan ako ng sweldo, natuto ako mag-manicure, pedicure, binigyan ako 35 centimos pala, hindi pesos. Kasi pamasahe, 65 pesos, 65 centavos lang, Olongapo, dinalupihan na yon. Oh, naa-amaze yung mga bata, no? 65 centimos. At nagsweldo ako, 35 pesos, isang buwan, sweldo ko. Ibinigay ko ng buong buo sa nanay ko yan, may kasama pang malaking-malaki. Alam niyo po ba yung biskwit na nakalatang ganyan? Hindi pa uso yung mga pan na malalaking ganyan eh. Yung biskwit pa, tapos yung malalaking kape. Ayun na nga pwede kong ipasalubong kasi yun ang uso nun. Abay, mangiyak-ngiyak yung nanay ko kasi first time yung nakatanggap ng sweldo. 35 pesos sa loob ng isang buwan. Hindi ko kinukwento ito para ipagyabang sa inyo. Kundi kinukwento ko ito ayon sa aking mga karanasan para matuto tayong pare-pareho. At nagpapasalamat din ako sa Diyos sa talentong ipinagkaloob niyo sa akin. Bagamat ngayon talagang hirap na ako magmula nung ako'y maoperahan. Ano po, hindi ko na masyadong maitaas yung boses ko. Pero ginawa niyang instrumento ito to help my parents and my family, my siblings. And I thank God so much. At alam niyo, ang pinakamagandang bagay na ginawa ng Diyos sa akin, habang ako ay nagtatrabaho sa Japan, I came to know the Lord. Nakakilala ako sa Panginoon. At salamat sa buhay ni Mrs. Fariñas, na nanay ni Ate Baby, dahil sa pamamagitan niya, I was led to believe in God. 1982. Doon ako natuto ng maraming mga bagay, mga kapatid. So, nung kami nagtatrabaho, sa halip na, of course, hindi ko maikakaila, sa club kami nagtatrabaho. Natural, mga singers kami eh. Pero galit yung manager sa amin kasi sa halip na kumita ng kumita dahil doon sa mga babae, inuubos yung drinks nung customer, ibang nangyayari. Kasi nga, nangangaral kami, lalo na ako. Masyado akong, that is my gift, evangelism. Kahit nasa loob kami ng club, nangangaral ako. At maging yung hapon, pinangangaralan ko, kahit na bakul-bakul na hapon. Nagsishare ako ng gospel, di ko kayang pigilan eh. Pero alam niyo po, napakasarap ng experience ngayon, looking back, nung mag-full-time na ako sa ministry. Yung tinatamasa ko noon, pinatigil ako ng Lord, malaki ang sweldo ko, pinatigil ako, sabi ko, Lord, how can I live? How can I survive? Ito lang ang inaasahan ko, I have no family of my own. Pero sabi ni Lord, just come and see, obey. At heto po, now, hindi ko masasabing mayaman ako. Pero sa oras na mangailangan ako at humingi ako sa Diyos, ipinagkakaloob niya. Amen? Nagawa ang building na ito, mga kapatid. We have only 295,000 when I took over the leadership. Yung building na ito sa baba lang yan. Pag pumasok ka sa kubeta, parang may nakaupong mangkukulam. Nakakatakot ang itsura. Kahinaan ko pa naman yan. Ang sabi ko, Lord, gusto kong ipagawa ang church. Pero ito lang po yung pera namin. Nangusap sa akin ng Panginoon. He impressed me to go on. Ipagawa mo. 'Di ba? 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 'Di ba?
Paano yun, Lord? Ito lang yung pera namin. Just ask. Alam niyo po ba, ayan, tumayo itong building na ito, tatanungin ko kayong lahat. Did I solicit from you? Nanghingi ba ako? Wala po akong hiningan dito, pati mga kapatid ko na nasa ibang bansa, hindi po ako humingi ng tulong. Ang hiningan ko ng tulong, ang pinag-uusapan nating Diyos ngayon. Amen, mga kapatid? Whatever we need, even now, ano man ang pangangailangan ng iglesia at maging ang lingkod niyong ito, I ask God. And He amply supply my needs. I'm sharing this to you. This faith He planted in my heart. Nanawa kayo rin, mga kapatid. Ibigay niyo ang buong-buo niyong pananampalataya sa Panginoon. With prayers of thanksgiving to God for giving such opportunity to bless His name. Believe, pray, and have faith. At kailanman, hindi kayo iiwan at pababayaan ng Diyos. Right now, may mga pinagdaraanan kayo. Paano naman? Eto, humingi ako sa Diyos ng something, pero parang pasanin pang ibinigay sa akin. For everything, God has a purpose. Lagi nating tatandaan niyan. Hindi natin alam ang plano ng Diyos. Pero sabi nga niya, Jeremiah 29:11, and we can hold on to this. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Claim it. Because those words are true. Salita po ng Diyos yan. Huwag niyong hangarin ang mga nakikitang mga kayamanan. Huwag. Ang Diyos ang pakahangarin niyo at makikita niyo. Higit pa kayo sa mayaman dahil meron kayong contentment, joy, peace sa inyong puso. Dahil alam niyong ang Diyos na tinatawagan niyo ay buhay, totoo at makapangyarihan. Amen! Amen! Thank you, Lord. Ano man ang kalagayan mo ngayon, kapatid? All you need to do is pray and believe. Manampalataya ka. Kayang tugunin lahat ng Diyos yan. Kasi Diyos siya. Hindi kayang ibigay ng sanglibutang ito ang pangangailangan natin. Hindi niya maibibigay. Lahat tayo aasa sa Kanya sapagkat He is our Creator and we are His creation. Maging ang Diablo nga siyang nag-create eh. Sino bang pwedeng magmalaki sa Panginoon? Nag-iisa lang siya. At alam niyo bang hanggang ngayon kinikilala pa rin natin siya? Kasi hindi natin kayang i-comprehend, isilid sa utak natin ang kahiwagaan, the awesomeness of God, mga kapatid. Kaya po, alang-alang sa habag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maging matapat tayo sa Panginoon. Huwag tayong manghinayang sa ating mga oras na iuukol natin sa Panginoon sapagkat napakahalaga po niyan sa Kanya. Hindi mo kailangan maging matalino. Hindi mo kailangan maging marunong. Hindi mo kailangang maging sikat o ano paman. Ang kailangan mo, ang Diyos lang, si Lord lang. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos, kahanga
kahanga ang mga ginagawa mo sa buhay namin. Ako maraming patotoo. At ako'y naniniwala ang mga kapatid kong nasa harapan ko ngayon, marami ring patotoo. At ito ang nagpapadalisay sa aming mga buhay pananampalataya. Salamat. Dahil hindi kayo kailanman nagkulang sa amin. Wala kaming dapat ipag-alala, wala kaming dapat ikatakot. Ang kailangan lamang namin, manalangin at maniwala. Ikaw mismo ang may sabi noon, at tutugunin niyo kami at ibibigay niyo ang aming mga pangangailangan. Kaya naman ang hinihiling namin, Panginoon, pakadalisayan mo ang aming pananampalataya. Kailangan namin kayo. Wala kaming ibang kailangan kundi kayo. At ano man ang dumating sa harapan namin, sa buhay namin habang kami naririto pa sa lupa, alam namin pagtagumpayan po namin yun. Dahil sa aming Panginoong Jesus. At hindi kami nag-iisa, sapagkat kasama namin ang banal na Espiritu. Ang iyong Espiritu na sumasa amin at nagtuturo sa aming lumuhog kami ng buong puso sa iyo. Magtapat kami, humingi kami sa iyo, Panginoon, at hindi mo ipagkakitian sa amin. Salamat sa katotohanan ito. Pagpalain mo ang iyong mga anak. At lalo mo pa pong ilagay sa puso namin na iniibig mo kami at turuan mo rin po kaming pakaibigin ka namin. Sa tulong ng Banal na Espiritong sumasa amin, sa karangalan, kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos na nagligtas at nagpakasakit para sa amin. Ang aming Panginoong Hesukristo, ito po ang aming dalangin. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, tayo pong muli ay pumikit. Ang naming Diyos na dakila.